Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, quarters, langit lupa, flip top. Ito yung unang battle na re-reviewin natin sa apat na matches sa quarters. Jabo versus Sisik. Feeling ko magkakaroon tayo ng mahabang diskusyonan sa battle na to. Galing ako sa Z versus Vicente, yung pangwalo nating review sa first round ng Pulo 2026. Yun yung last Tapos umabot ata ako ng 1 hour doon sa review na yon. So ano ko lang, halos to be honest katatapos ko lang. Tapos inedit ko lang yung isa, yung ano na yun, yung battle na yun. Tapos eto na. Habang nakasalang, hindi ko na inantay. Jabo versus Sisik na kaagad. Okay, uploaded 10 days ago. Ito yung mga panahon na nasa ata ako, kalagitnaan ata ako ng neto, or unang battle review natin sa first round ng titulo. So, hindi ko na matandaan. Basta, nung nakita ko to, meron na tayong plano. Kaya, hindi ko na, naisip ko na na lang, reviewin siya pag-apat na. Which is ngayon, 4 na ang uploaded sa Langit Lupa. Yung buong quarters, susunod-sunod rin natin. So, going back, eto na. Sabi ko sa inyo, magiging mahaba yung discussion na natin dito. Jabo versus Sisik. Marami akong nababasa. Marami akong nakikita sa Facebook na kay Jabo daw tong battle. Kumbaga, hindi sila naging ang tawag doon? Parang kumbaga hindi sila sang-ayon sa naging boto ng judges na kay Sisik na punta. 'Di ba? Kasi marami akong nababasa kay Jabo yung panalo na kay Jabo yun, kay Jabo. Puro ganun. So sabi ko, magtutuos din tayo Jabo versus Sisik sa review. So inayaan ko lang muna, pero ang dami ko talagang nakitang mga comments, post na kay Jabo nga daw yon. So bago tayo mag-start, gumawa ako ng prediction video sa battle na to sa FB page ko na Judge Ginan. So if hindi pa kayo naka-follow doon at viewers kayo dito sa channel natin, pwede nyo puntahan yung Judge Ginan na Facebook page ko at pwede nyo tignan yung mga prediction videos ko doon sa bawat event, di ba? Okay, balik tayo. Gumawa ko ng prediction video sa Jabo over Sisik. So ako guys, magiging transparent ako sa inyo, which is always naman, di ba? Always transparent sa inyo guys. So sa prediction video na yon, Jabo ako. Okay, pero gusto ko nga sana panoorin nyo muna yun yung prediction video na yun. Sana panoorin nyo muna. Pero sige, proceed tayo. Sa prediction video na yun, pinili ko si Jabo. Pero meron akong explanation. 'Di ba? Sabi ko doon, if manalo si Sisik sa match-up na to,
hindi ako magugulat kasi deserve din nila yon. Kasi nag-base lang naman ako sa past performances nila, which is Jabo versus Boy Sloot, tapos si Sisik versus Ivar, which is na-dominate ni Sisik, 'di ba? Kahit per round, 'di ba? Kahit per round dikit yung battle nila ni Sisik at ni Ivar, nakuha pa rin niya all 3 rounds 'Di ba? All 3 rounds ba, or 'di ba? Basta malinaw, or hindi siya dominating pero malinaw na nakuha niya 'yun. 'Di ba? Kay Jabo naman 3-2 yung score at sobrang naging, 'di ba? Controversial 'yon. May mga nababasa din ako na kay Boy Sloot daw yung battle na 'yon. Ganon. So, doon ako nag-base doon. Yun yung naging basis ko para doon sa prediction video na yun. Nasabi ko, if magiging ganito yung performance ni Sisik against Jabo, possible makuha ni Sisik yun. Pero I'll pick Jabo pa rin kasi kilala ko si Jabo, no? Kaya niyang kaya ni Jabo na angatan yung past performance niya. 'Di ba? Sa ano pa lang sa pedestal pa lang yung pedestal run niya, palakas ng palakas yung performance niya. So, siguro isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ganun yung naging prediction ko sa battle na yun, na ito yung round 1 ni Jabo against Boy Sloot. Tapos, siguro I was expecting din kay Jabo na mas angatan niya yung performance niya against, 'di ba? Yung match niya kay Boy Sloot, nag-expect ako na mas angatan niya yun. Now, feeling ko naman, kung aangatan niya yon, kailangan din niya basis yung past performance ni Sisik na laban kay Ivar. So, ganun ko siya tinitignan. So, sabi ko doon, if ganito yung performance na gagawin ni Sisik, possible dumikit or makuha niya pa. At, yun nga, the result of this battle, diba, si Sisik yung nanalo. At maraming ang naging maraming nagtaas ng kilay na kay Jabo yun, baka si Sisik panalo, gano'n. So, ito na yung sagot, 'di ba? Ito na yung sagot. Mache-check ko na kung bakit maraming hati yung opinion, bakit maraming nagsasabi kay Jabo, maraming, 'di ba? So, ito na yung sagot. Re-reviewin natin siya. Titignan natin, pero ulitin ko lang, I will be transparent to you guys, no? Pares tropa. Si Jabo, nakakausap ko, si Sisik nakakausap ko, pares tropa. 'Di ba? Sabi ko nga, uulitin ko, sa prediction ko, pinili ko si Jabo. Pero kung manalo si Sisik sa battle na to, hindi ako magugulat kasi deserve din niya. So ngayon, the result was posted. Panalo si Sisik, and ayun nga, hindi ako nagulat doon. Ang pinaka-question ko lang, anong nangyari? Ano yung sulat ni Jabo, ano yung sulat ni Sisik? Yun yung gusto kong malaman. At ito na yung time. Okay, so Jabo versus Sisik. Game. Si Jabo, piliin niyo ba una? Si Sisik, tignan ang minuto dapat. Laban to. Day 2 Langit Lupa Tournament. Pakinggan natin unang banat. Sisik. Yeah. Boy pa? Classic intro. Flood away! Laban sa... Tangina! Number 1 sa Pulsat Survey! The odds is mine! O tama siya ay high, standing sa votings nung quali. Kaso parang nagpakamatay at nagsilbing pambigti yung tali. You're a bitch! With a stupid name, ikaw yung nanalong kinakailangan pang bumawi. Kaya tumago sa second stage itong bullet train. Kaso ang bahang sumasalubong ay tsunami pagkapanaloy. Kataka-taka, ang binigay mo lodi halakhak, pes patay tong katawa-tawa. Parang tao sa OD na laugh track. Sige banggitin mo yung rank dyan, pagyabang mo pa non-stop. Kung gusto mong maging top 1 na o gusto mang one top. One tap. Sobra kong kasamaan, tatadyakan ko pa Diyos mo. One tap. Di ko alam kung saan nyo ginagamit yung one tap or mayroon kayong ibang pinagagamitan nun. Pero sabi ko nga sa mga FPS, yung one tap na yon, kumbaga sa cross, na madalas na naririnig ko yun sa Crossfire yung one tap. Kumbaga, isang bala lang.
Isang click, isang bala, patay agad. Parang ganun. So, yun yung dating sa akin. Hindi ko alam kung may iba pa bang meaning yun sa ngayon. Kasi, di na ako masyado naglalaro eh. 'Di ba? Di na talaga. Yung SF account ko nga, binibenta ko na eh. So, parang wala na akong interest sa ano. So, yun lang. Nasingit ko lang kasi baka iba yung pagkakaintindi ko dun sa one tap na sa ngayong panahon. 'Di ba? So, yun lang. Or baka same pa rin. Pa non-stop. Kung gusto mong maging top 1, ako gusto mang one top. Sobra kong kasamaan, tatadyakan ko pa Diyos mo. Kung marami kanyang fans, babakbakan ko ng gusto. Sasaksakin ng sasaksakin kahit wala diyang may gusto. Kung ito yung number 1 sa pulse, tatanggalan ko ng pulso. Ano nga uli? Pulso. Number 1 sa pulse at survey, the odds is mine. Odds are mine yun, tanga. Subject, verb, predicate, di mo alam? Gago. Tinuruan, no? Kaya odds are mine yun, tanga. Ano nga uli? Number 1 sa pulse at survey, the odds is mine. Odds are mine yun, tanga. Subject, verb, predicate, di mo alam? Kaya in-spit mo loud and proud. Mentor mo nga pala si There's Only One Name That You Can Found. Hey! Tapos una pa yan sa boto, may natatangi na fan base. Top 1 na sobrang bobo, parang may-ari ng bargain, idadahil. Uy! Tang ina. Two birds in one stone, no? MZ tapos Sinyo. Tapos nga pala si Derson. Kaya in-spit mo loud Ina. and proud. Mentor mo nga pala si There's Only One Name That You Can Found. Gago. Tapos una pa yan sa boto, may natatangi na fan base. Top 1 na sobrang bobo, parang may-ari ng bargain, idadahilan niya. Tang ina ngayon, no? Idadahilan niyan, poetic license. Pinupuna lang yan kasi bitter. Babanggitin kahit walang sense sa ginagawa niyang free verse. Fuck kasi literate in this economy, tangina di ba yan nakaka-trigger? Akala ko ba Japan ay advance sa technology o ba't di mo nagawang mag-research? Di ba ang week ng pinili nyo ngayon? Di ka dapat na mapuri, isa kang bitch na Pilipinong Hapon. Motherfucker, Jabayuki, ganyan ka batch ko, kakamuhi. Kaya dapat pugutan ka ng ulo, parang mali yung pagkatuli. Ako ang pasimuno sa pagkamatay nitong walang alam sa simunot panaguri. Tang ina. Kumonekta dun, no? Tang ina, akala ko hanggang dun lang yon, yung odds is mine. Odds are mine yun, tanga. Tapos yung verb, yung linya na yun. Tapos karugtong pa pala. Yeah, sick. Yeah. Solid, men. Ako ang pasimuno sa pagkamatay nitong walang alam sa simunot panaguri. Galing, no? Ganyan pet peeve ko, sobrang worst tas. Yung sulat ay absurd. Yung get up ang first class, yung utak pang third world. Ikaw ay baka na curse word. Mararanasan mo berserk. Tas sa astang hapuntong puta. Sa langit lupa ako yung pierno at ikay yung kufuruta. Yan kasi, ito kasi mga Gets. Pinoy, makarinig lang ng Ingles kahit tanga ginto namin. Mag-claim lang na Hapon, wow! Ulol, mas mataas ang halagang piso sa yen. Ba't di mo ba kasi pinatigil yan site? Yan tuloy nagpapakasinto pa rin kung di kayang gawin ni Tobey Maguire. Sige ako na magpapahinto sa tren. Tobey Maguire, papahinto sa trend. Spider-Man 2? 2 ata yun. Diba? Okay. Alam nyo guys, matagal na yung battle ni Sisik tsaka ni Ivar.
Tagal na, 'di ba? Kailan ba 'yon? March? March ba 'yon? Hindi ko alam kung kailan 'yon eh. Hindi siya March. Kailan ba 'yon? Basta kung kailan man 'yon. So, matagal na siya. Pero alam nyo guys, yung impact nung round 1 ni Sisik, fresh pa rin sa akin. Yung mga haymakers niya doon, yung mga punchlines, haymakers niya doon, room shaker niya doon, tangin na bagong-bago pa rin talaga. Yung kung lumilipad ka pumunta dito, lilipad ka rin pa uwi, 'di ba? Yung ubo sa saluin mo lahat ng ubo sa yung corona. 'Di ba? Tangin na bagong-bago pa rin. So ako, ito lagi ko sinasabi sa inyo, basis natin yung last performance. So, doon kasi sa battle ni C6 kay Ivar, kumbaga ang bilis ang bilis ng facing, kumbaga after ng punchline na to, punchline ulit, tapos minsan sa setups pa ni C6, may doon, may suntok doon. Kaya pag dumating sa pinaka punchline, tangin na room shaker talaga. Ganon. So ako, I'm expecting maging ganon si Sisik dito. So pinakinggan ko, although hindi naman mahina yung round ni Sisik, no. Malakas pa rin, pero ang nawala lang yung punchline sa mga setups. 'Di ba? Ulitin ko, sa round 1 niya kay Ivar, dikit-dikit talaga mga punchlines doon. Kumbaga sa setups pa lang mararamdaman mo na kaagad, ay tangina solid 'yun ah. Solid yung setup na yun. Tapos kaya pagdating ng punchline, yung dating ng tao, lakas talaga. Ngayon, dito, medyo literal na 4-bar set to. Kumbaga, yung 1, 2, 3 line setup talaga na magpapalakas pag dumating yung punchline. So, magkaiba. Ulitin ko hihimayin natin. Sa laban niya kay Ivar, kumbaga, sabihin natin every 2, 'di ba? Sa first line setup, sa second line setup pa rin, pero mararamdaman mo na kaagad yung intensity, yung weight Kaya parang tangin na solid nun Pagdating sa third line, tsaka sa fourth line, mas malakas yung tanggap. Dito sa laban niya kay Jabo, literal na narrative yung first, second, third line na supporting yung pinaka fourth line na pinaka punchline. Kaya pag narinig mo yung punchline, mapapareact ka din na, pero matagal. Kasi nanamnamin mo yung 1, 2, 3 Nanamnamin mo yung verse niya sa 1, verse sa 2, verse sa 3, tapos yung punchline. Kaya, 'di ba? May pause ka after mo marinig yung punchline. Magse-set up ulit si Sisik, may pause ka, hindi ka hindi ka tuloy-tuloy, unlike dun sa laban niya kay Ivar na tuloy-tuloy. Nag-guess nyo? Tangina sana nag-guess nyo kasi ako excited akong sa inyo, ipasa sa inyo yung tawag dito, yung energy na napapanood ko kay Sisik dito, na yung difference ba, 'di ba? So ayun, buong round ni Sisik ganon. Setup, punchline, setup, punchline. Pero hindi ordinaryong setup yun, guys. 'Di ba? Ano pa rin, smooth pa rin. Hindi siya dragging. Kasi 'di ba may mga battles tayo napapanood na yung setup, putya, ang tagal. Ang dragging na, ang boring na. Pero kay Sisik hindi. Kasi may may kwento 'Di ba? Tulad noon yung ako yung pasimuno sa Simunot Panaguri, tapos yung Odds Are Mine, tapos yung 'di ba may kwento, kaya masusundan mo siya. Connected. Okay, transitions, very good transitions yung ginagawa ni Sisik dito. Okay. So yun yung round 1 ni Sisik. Round 1 ni Jabo, pahinga natin. Yo! Game. Okay na siya. Yo! Okay na siya. Tayo na, floodway, tapos biglang tsunami ka na yan. Ang late mo naman. Tsunami. Hindi tsunami, hanggang pa ako lang.
Chunano. Okay, okay. Tayo para kay Chunano. Chunano! Chunano! Solid yung grain na salt. Pero mukhang maraming disang-ayon sa komento. Gusto nila akong mauna sa langit kaso di raw ako doon nakadisenyo. Kaya pagbalik ko sa lupa, lahat ng duda isasama ko sa impyerno. Lahat ng duda. Ang daming galit. Pero solid pa rin. Mas solid yung linya mo. Mula kay Rubing, dyan na tumama, sinunda pa ni Uring at Yolanda. Wow! Weathercaster ang ganap. Pues maghanda ka na, Brad. Kasi sa Japan, we face different disasters. Magkaiba yung tsunami sa flood. Nagaya pa ng pustahan, 10K. Tas binaba niya ng 5K. Di mo alam kung nagpapabitin to. Depressed ka na ata, sikat ang suicide attempt niya iabutin yung ceiling ko. Nag-aaya ka pa ng pustahan? Eh mukhang di ka naman verified sa GCash. Tas ako pa yung napili mong harangan, mamamatay ito ng instant, mapapasabi siya ng please wag. Marilaki road rage yung nakasalubong niya may sling bag. Okay. Bang! Baril na yung nagsalita para matuto to. Ito ay metal sa metal. Kakalembang yung ulo mo. Rakistang... Metal sa metal. Tinuloy niya yung reference, no? Yung Marilaki Road Rage. May sling bag. Diba? May sling bag which is marami naman kasi yun. Di mo na alam kung ano yung nire-reference ni Jabo kasi halos lahat naman ng road rage dun sa Marilaki may ganun eh, may mga barilan eh. Tanginang kulit eh, no? Pero ayun, effective naman yun, nagets ko naman yung reference niya which is, lalo na nung nakaraan, diba? Or last year ata yun. Diba? Yung may binarel, something, yung naka-Fortuner, diba? Yun. Tapos yung metal sa metal, yung metal na barrel, tas metal na genre ni Sisik. Okay, so yun. Sa metal! Ang baril na yung nag-sling bag! Bang! Baril na yung nagsalita para matuto to. Ito ay metal sa metal. Kakalembang yung ulo mo. Rakistang unano. Napakaliit mo, gago. Nung bata ka siguro, kulang ka sa calcium. Pag nag-i-scream to, tunog batang nagtatantrums. Wah! Parang naiwanang bukas na vacuum. Alam niyo ba, long hair to dati? Sunsilk pa yung shampoo niya noon. At madalas niyang sabihin na siya raw yung Panginoon. Eh, kala ko ba demonyo? Tas nung beneficial, biglang sinama sa verse. My God! Palit relihiyon? Ano yon? Nag-revert? Nag-buyback? Battle rap is a bitch, tas nag-convert tong si Price Tag. Battle rap is a bitch. Tas yung bigote mo hindi pa naka-install lahat. Kulang ka sa testosterone kaya wag ka mag-angas. Feeling malakas, gabuhok lang daw pagitan namin tas wala ka pang balbas. Satanista na wak! Ako nang bahalang dumisiplina dito sa suwail mo na anak. Maling tumalikod ka sa Diyos kung ako ang makakatapat. Kaharap mo ay AI, cyborg. Yan yung branding na nabuo. Ikaw, ano branding mo, ha? Batang may ubo? Okay. Pfizer, Moderna, Astra. Vaccine yun sa corona. Many years ago. Outdated yung reference, kaya di ako bumilib, not even close. Saluhin mo lahat ng ubo na fuck Deo! Saluhin mo lahat ng shot nang mamatay ka sa overdose! Mamamatay ka sa corona! Epidemic na ako! Sick nga eh, kaya AIDS. Ganon siya bumanat, nakakayamot. Pues sa akin ka dumapo, lilipad ka overseas, siguradong tatagos. Ganyan talaga pag mayaman sa ibang bansa naggagamot. Kaya anig malagot, bugwet na naman eh, alam mong wala tong madudulot. Panaybigay mo ng David kay Goliath sa lugar na wala silang bato na mapupulot. Kaya sa una na sumubok, wag ka na malungkot, boys loot, may katabi ka na matulog. Utang ina. Mau, paka.
Whew. Humirap sa second half eh. Puking ina eh. Humirap sa second half kasi yung start ni Jabo hanggang sa kalahati, yun yung first half. Para sa akin, ano eh, hindi, kumbaga mabagal yung facing. Ang bagal ng facing, yung punchline, ang tagal dumating, medyo nahabaan ako sa setup. Ganun yung pakiramdam. Sabi ko, kay Sisik yung round 1 ah. Pero nung inispit na niya yung ano, yung Marilaki Road Rage, yung sling, katapat mo may sling bag, tapos yun yung bang, metal sa metal, kakalembang, 'di ba? Yun, nagtuloy-tuloy, 'di ba? Ano sa akin, kumbaga tumatak sa akin yun. Tapos yung branding, AI, cyborg, ikaw anong branding mo? Batang may ubo, 'di ba? Ay, meron pa. Sige, dumikit ka sa akin, lilipad ka overseas, ganoon talaga pag mayaman, nagpapago. 'Di ba? Tumatak sa akin yung second half ni Jabo. So para sa akin, ano siya, kung yung first half ni Jabo nagtuloy-tuloy hanggang sa buong round 1, baka kay Sisik ko ibigay ng malinaw. Ito yung mga scenario, guys. Kung yung first half ni Jabo natuloy hanggang second half, kay Sisik yun. Kung yung second half ni Jabo napunta sa first half, tapos yung first half ni Jabo napunta sa second half, pababa yung energy, bibigay ko pa rin kay Sisik. 'Di ba? Ganun yung ganun yung mga scenarios. Pero hindi eh. First half eto, second half booming. So, humabol yung second half. Para sa akin, enough yung second half ni Jabo para humabol sa naging performance ni Sisik na even marami ring naging quotables. Yung number 1 sa bargain, tapos yung tinutukoy niya si Sinyo, tapos yung sa Moto, si MZite, One Name You Can Found, mentor mo si One Name You Can Found, tapos yung Odds Are Mine talaga yung pinaka doon nag-umpisa yung Odds Are Mine. Tapos yun, diba? So yun yung naging tapatan ng unang ikot. So marami ring quotable si Sisik para sa akin, marami ring quotable si Jabo para sa akin. Okay, sige. Tabla yung round 1 para sa akin 9 points. 'Di ba? Parehas pa doon. Parehas pang wala pang lumalaylay, no? Paangat yung performance ni Jabo. Si Sisik naman nag-start siyang hindi, parang parehas din eh. Slow start din si Sisik pero paangat eh. So parehas silang paangat yung enerhiya. At yung dami ng punchlines at siguro mas lamang lang siguro mas lamang lang siguro si Jabo dahil sa may halo eh. Kumbaga well-rounded eh. May halong comedy. Si Sisik hindi masyadong nag-rely sa ganun. Kumbaga kung meron tayong narinig na napatawa, siguro isang linya lang, dalawang linya lang. Kung. Si Jabo naman hindi naman siya masyadong nag-rely sa jokes pero nakasingit, 'di ba? Nakasingit sa mga bars niya yung mga patawa. Kaya siguro nagko-complement, 'di ba? So, ayun. Kung ikaw fan ka ng comedy at pwede mo siyang i-judge doon sa ganun. 'Di ba? Kaso one-sided 'yun, no? Kasi di naman nag-rely sa patawa si Sisik, no? So, ako ayokong i-judge sa ganun. 'Di ba? Ayokong i-judge sa ganun 'yun. So, for me, tabla 'yon. Tabla sa 9 points. Kasi kung i-judge ko siya per categories, makikita mo talaga na lamang si Jabo kasi meron siyang comedy at entertainment eh. Pero tournament to, ayokong i-judge sa ganun lang. 'Di ba? Kumbaga nasasayangan ako kung ganun mo lang nakita. Feeling ko ang gaan nun. Ang liit na butas 'yon para ibigay mo kay Jabo yung ganung category lang. 'Di ba? Base sa kung paano sila magsulat, yung comedy hindi yun yung best weapon nila eh. So kung ako tatanungin, titimbangin ko to sa Titimbangin ko to sa sa bigat ng bara, sa bigat ng anggulo
at sa bigat ng bigat ng angle at references, doon ako magbe-base. Hindi ako magbe-base sa comedy. 'Di ba? Siguro ano lang 'yon, additional arsenals lang para alam mo 'yun, pagkuha ng momentum. Round 1 pa lang 'yon. Mainit na. So sana nagets niyo yung kung paano ko in-explain yung unang ikot, guys. Okay? Round 2, pakinggan natin. Tangina, lupit. Kala mo talaga nakai-impress? Tangina, nagyayaya daw ako ng pustahan na ang mahilig dito mangyaya yung amo mong 3DS. Gago. Tangina, wala daw batong mapupulot dito. Kala mo lit yun? Gago yung bato, nasa bulsa ni Vitrum. Si Raulo. Tangina no? Palong-palo Motus represent. Big time. Kaya naman konyo na ayos niya. Hoy, di ba homegrown ka ng pulo? Tangina, dapat mabaho ka. Di ba? Tangina, inalagaan ka nung bakang rapper. Gogo. Sa'yo siya naging Hanson man. Tinuruan ka maging malupit na butler pero pinili si Sight na random lang. Malaki utang mo kay Shernan. Tapos biglang tatalikuran ng gagong yan. Tangina ng dahil kay Dalmatian natuto ka ng Battle Rap 101. Pero sige. Medyo natagalan ako doon. Natagalan ako sa pag-absorb. Dalmatian, Rap 101. Na-realize ko na lang nung nag-react yung crowd. Okay. So, ayun. Medyo na-slow ako doon pero nagets ko naman eventually. Tatalikuran ng gagong yan. Tangina ng dahil kay Dalmatian natuto ka ng Battle Rap 101. Pero sige. Motus represent. Kahit puro gun bar sa todo point pa. O bakit yung estilo mo FRBL? Dapat wordplay mongoloid ka. Tanginan to, tamod ni Raf yan. Isa kang rapper na cancer mayroong tumor. Tas tinapat sa makabagong pagturo at pagtutok, ito na yung bagong tutor. Raf na sumunod lang sa kanubes. Nagaya pa ni Gago Yungkor. Mga putang inang tuta ng US na para bang si Marcos Jr. Pansin nyo ba? Basics kay Shernan, advance kay Rafian, ang nakuha ni Gago sa enkwentro. Ano nakuha niya? Nagaya pa ni Gago Yungkor. Mga putang inang tuta ng US na para bang si Marcos Jr. Pansin nyo ba? Basics kay Shernan, advance kay Rafian, ang nakuha ni Gago sa enkwentro. Ano nakuha niya sa Motus? Wala. Kasi alam niyang mahina yung estilo dong naimbento. Wala kang tunog Emzite, Terdi, Nego G, Caspero, Espero. Takinan to, pambato nyo, hindi kayo nire-respeto. Payag kayo? Representante ng Motus na ayaw maging tunog Motus. Wala sa kanyang anatomy. Jabo, FRBL, pulo. Dito yung Motus. Ganyan ang analogy. Kaya pala naging robot itong Gago at dun to na uwi. Kasi ang kanyang buong pagkatao ay full of irony. Ang langit lupa ay ginawa para ibandera ang liga kung saan magmumula. Tapos ganyan ang iyong ipapakita. Ba talagang ikay mapupuna? Ang lupa ay simbolismo ng pinanggalingan at sana ay matuto ka. Samantalang ang langit ay kung saan ka mamaya mapupunta. Pag ginaya mo si Rafian, sasayaw ka sa bala di nakatutuwa. Pag ginaya mo si Shernan, magkakaroon ka ng spot na di mabubura. Pag ginaya mo si Rafian, sa current ng baha ka na matutumba. Pag ginaya mo si Shernan, parang last niyang laban, lalabas ang kaluluwa. Magagaya sa floodway. Kasi lalabas ang kanyang kaluluwa. So, yun nga, yung Shernan Husky, di ba? Nagdamit sila ng pambabae doon. So, yun. ang laban, lalabas ang kaluluwa. Magagaya sa floodway, kasi pagbaba ng event, sabog ka na naman. Magagaya sa pulo, kasi sa pagkawala mo'y walang magdadamayan. At kaya lang mayroong floodway, babahan ang dugo niya sa labanan. At kaya lang mabaho ang pulo, dahil sa patay niya na katawan. Kaya sige, Motus represent. Na iba yung ginamit na buo, kaya siya mababalisa sa tira ko. Kaya sige, spit mo na yung natutunan mo sa floodway at pulo, ikaw mismo magpapahiya sa liga mo. Yo! Okay.
So, hindi ko pa rin makita kay Sisik yung nakita ko sa first round niya kay Ivar. Okay, so set aside na natin yon. Pag-usapan na lang natin yung round 1 and 2 ni Sisik. And para sa akin, mas humaba pa yung mga setups ni Sisik dito. Kumbaga sa round 1, sabi ko nga sa inyo, mahaba yung mga setups ni Sisik, pero mararamdaman mo naman yung weight, 'di ba? Sa round 2 niya, medyo mahaba talaga. Mahaba yung round na at some point, hindi naman totally dragging I'm not saying totally dragging, pero at some point questionin mo na tangina, ang tagal naman, nasan yung ganun na Pero hindi naman siya totally na na boring or dragging. Naman, kahit papaano naman, for some instances naman, masasabi mong worthy naman. Worth it naman yung inantay mo dun sa setup na yun. Pero feeling ko mas tumagal yung landing ng punchline ni Sisik dito. Yun lang, ganun lang kasimple. More on technicals, more on bars talaga yung yung dala ni Sisik, at wala ka nang dapat na iidagdag pa doon. Kumbaga, i-check mo na lang talaga kung ano yung naging butas ni Sisik. Pero sa sa performance mismo, sa sulat mismo, yun na yun, i-deliver na lang niya So, ano na lang yung kulang. So, sa tingin ko, yung pagsusulat niya medyo napahaba. Kaya may mga times na question talaga na asan na yung punchline. So, ganun. Mahirap yung round 2 kasi feeling ko humina humina or the same. Ganun lang siya. Okay? So, pakinggan mo na natin si Jabo. Spit ko na yun. Bastos ba? Okay. Sabi niya, hindi daw yung liga ko, hindi ko daw estilo. Palibasa yung estilo mo pang cyper lang. Galit na galit, kulang na lang mag-grabbing growl. Dinadala ka lang kasi ng liga mo, yung dinadala ko underground. Tangina nito, ang late-late mo, galit ka, baka mangitlog ka niyan. Tangina nito. This man is a joke, fam. Yung height niya, April Fools. 4'1". Sa sobrang laki ko, basic lang, di ba? Sa sobrang laki ko, nakikita ko yung nanonood sa bandang dulo. Sa sobrang liit mo, yung nasa likuran na nakikita lang lumulutang na ulo. Kaya classic lang na banatan ng aking pakakawalan. Durug-durug yan pag binalahan malamang. Bawat tama, ulo-ulo lang, di kasama katawan. Yung scheme, dadagdagan. This pussy will follow the red dot. Hindi kilala tong mga bala ko, they are nobodies. Puro headshot. Puro sa ulo. Yeah. Alam mo, nagre-review, siya soon to be naguro. That's the truth. Pues pag ako nagturo, point and shoot, this boy is cook. Hindi niya alam ang aking limitation. Uuwi ka sa Rizal na nakabalot sa Manila paper bilang lesson yan ng old school presentation. Kaya sa pinapasukan niya, best believe, mag-a-absent tong si Sik, madadama niya ay sakit. After this defeat, magi-grief. I'll finish the job and make this sick leave. I'm just showing off, embrace the crowd sa big league. Kung ako lang ang Tony Hawk ng battle rap, kanina pa ako nagki-kickflip. Matic food trip. Lamon pati buto. I'm in the top of the food chain and this dude ain't lalamunin ng buo. Tong malnourished na to, magiging kanibal lang tong sisik pag pinakain ko ng kamao. Kaya kung kay Ibar, kumakamay ka pa, pues ngayon, panis yan malamang. Kada rounds ko to tatambakan, lilitaw yung lamang. Hindi to friendly fight, tanga, feeling close ka lang. Kaya paparamdam ko yung ating agwat. Para malinaw sa net, ito'y laban ng hindi champion. Tas magcha-champion ulit. Gago po net, pwede kitang ilaglag dito, tas sa FRBL ka mumesbak. Mala Super Mario lang yung setup pag binacktrack, kasi uuntog muna kita bago mo makuha yung 1-up. Magiging duguan tong scenery, ang pangit na sa view. Yung screen magba-black and white, parang movies noong 1952, but I'm talking about games.
Sa bago kong specs, I'm gonna run it smooth. Tong robot, magiging graphic, nakabitan na ng GPU. I mean, whole of the mood, don't F with me. Kalaban niya AI 2000s MVP. I get the best handle in the league. You AI will never 2000s MVP, Allen Iverson pala yung tinutukoy niya doon. nakabitan na ng GPU. I mean, whole of the mood, Yeah. don't F with me. Kalaban niya AI 2000s MVP. I get the best handle in the league you will ever see. Yung ulo niya ibe-between the legs. Pedigree! The death is near. You're facing your biggest fear. Sa sobrang lakas ng punchline, tatagos ka sa spirit realm. And after I'm done with this guy, walang mag-a-eyewitness sa gagawin niya na crime. Ultimo guardian angel mo, magiging legally blind. This battle is mine. Kaharap mo ay cyborg, kaya kung maaari galingan. Kasi ang buong potential nitong metal, kalahati ko pa lang. Tapos na. Ligbanat, paiganat! Ito kay Jabo, malinaw. Okay, sa round 1, I can't decide kung sino yung lumamang doon. 'Di ba? Na-explain ko na sa inyo. Ayoko nang i-backtrack, ayoko nang i-recall. Basta sasakit lang yung ulo ko pag inano pa natin, na-recall pa natin yung round 1. Basta nasabi ko na sa inyo 'yun. Round 2 tayo. Round 2, sa tingin ko malinaw, Jabo. Bigay ko to ng 9-8 in favor of Jabo. Sunod-sunod yung punchlines ni Jabo dito compare kay Sisik na sabi ko nga natatagalan, 'di ba? Tsaka kumukuha si Jabo ng ng momentum sa comedy. Sa mga jokes. Doon siya kumukuha ng momentum at nagiging successful si Jabo sa paraang ginagawa niya. Okay? So, yun, yung umpisa niya, 'di ba? Yung sa sobrang tangkad ko, nakikita ko yung nasa likod, ikaw sa sobrang liit mo, nakalutang lang ng ulo. Tapos yun, nagsunod-sunod na yun, no? Yung nobody, ulo-ulo lang, 'di ba? So, basta sunod-sunod na yung punchlines ni Jabo. 'Di ba? Kay Sisik, yung structure ng sulat ni Sisik sa round 2 hindi ganoon eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, natagalan ako sa sa dating ng punchlines. Kumbaga sa round 1 okay pa, pero pagdating sa round 2, medyo nahahabaan na ako sa mga setups ni Sisik. Pero kahit paano, para sa akin hindi naman siya totally naging dragging kasi nagiging worth it naman eh. Kumbaga break even, parang ganon. Kumbaga ito yung risk, tapos yung punchline ito magkapantay. Kaya hindi pa rin siya nagiging dead air. Kasi minsan ito yung risk, tapos yung punchline gabutil lang ng 'di ba? Butil lang ng bigas. Layo. Pero kay Sisik naman pantay eh. Kaya hindi siya nagiging dead air para sa akin. Pero kay Jabo, bar per bar, punchline per punchline yung naging tema niya dito. Yun lang. So, 9-8 in favor of Jabo. Dikit, putang ina. Round 1. Alam ko na kung bakit marami nagiging dito, conscious sa battle na to. Dikit pala talaga. Round 3. Check natin. Magkakampiyon ulit. Tangina, gigil na gigil. Halatang si Jabo ay Tom Goods. Malamang magcha-champion tong ulit. Malamang niluto ka kay Boy Sloot. Talaga. Tanong mo sila. Sasagot ka pa eh, no? Sasagot siya, tapos boss, wala kang kaso? Oo, magiging pedigree ka ngayon, papakain kita mamaya sa aso! Putang ina mo ha? Ano? Gago, kahit suntukan tayo dito. Tatakbo lang ako. Tatakbo lang ako, gago. Tungin, tapang-tapang mo ha, gaga. Tangina mo, pag sinapa kita mamaya, matatanggalan ka ng ingrown. Matapang ka lang kasi mahaba ka, parang medyas ni Beatroom. Haba, di ba, putang ina, high socks? Aktivistang Jejemon. Sasabihin ko na, Ender ko
Issue ni Enzyte. Tayo dyan. Tayo dyan. Okay lang yan, boss. Okay lang yan, boss. Sayang. Know the game. Bullet train. Da. Let. Grabbing holo, nice. Keep that loud. Underground. That. There. Multi yun, no, bay? Ganyan bagong definisyon ng multi para dito sa bobong guy. Voltes 5. You a fake bitch. Dolo rhyme, gago. Di ka marunong mag-multi, di ka marunong mag-rap. Isa ka lang epal, pabigat sa eksena. Habang ako kahit galing pa ng metal, may bigat ang binenta, kaya panahon na ng AI ang pantapal. Yung niyabang ni Repa, mas maraming pinatay ang kamay na bakal nung dekada 70. Naku todas turik kung sa live. Mag-isip kung bakit siya kuha, ayun olats tong week dun sa bay. Nadikit ang labis na kutsa, gago boplax ng bitch at fire. Matikwik yung pangit niyang buga, ako sobrang lupit ko mag-rhyme. Naging sick yung hari ng tugma. Wala kang husay na sa makulay. Tatagilid ka niyang konsepto, nakakaumay lang na tayutay. Ang hain ni Jab sa konsyerto. Kung mali ako'y i-correct mo, kaso hindi mo kaya to insekto. Isa kang buhay na patunay na AI ay di talaga perfecto. Bubuka man ako tong weak fuck. Gago sa game, tanga ka pa rin. Robot nakapasok sa flip top. Gasolay, wala niya dating. Makina si Park kanya tripwak. You bitch sa fake at di magaling. Gamit ang metal sa hip-hop. Yosef a rage against the machine. Nag-metal, no? Putang ina mo, ano kaya mo yan, ha? Nag-metal, Tangina mo, no? mag-rap nga lang, di mo pa kaya, mag-scream pa kaya. Putang ina mo. Anong mga bago? Gusto nyo mga bago, haka-haka? Kahit yung enerhiya bumaba, o ito, tangina, flow na metal, ako lang mismo gumawa. Tangina nyo, di yan kaya ng osarugami nyo, gago. Ano, ikaw, ano kaya mo? Technology? Technology na napaka-wex mo, G? Ako puputol dyan sa lahi mo na parang nagpa-vasectomy? Sana... Mananalo to, boss? Motorspool, oh. Tanga, tinalo na ni Steven si Bartz. Ito, tatalunin ko ngayon. Parang nagpa-vasectomy, sana i-gets mo din ang aking melody. Tumatakto sa kanyang memory. Nawala ka sana dito kung hindi tanga si Neko, G. Tas feel ng tarantado, bababato o espesyal. Kanyang skills sa pakalabo, pornong hapon na di legal. Pagiging robot ay hating tao, pagkahali, mau feral. Mahinang cyborg lang yan si Gago. Buong pagkatao ko, mesal. Kaya wala nang kwenta ang pagsabat na job. Dapat dala mo'y tissue in best fight. Pinagsabay ang pagrarap sa rock. Malamang ito pa rin bisyo in next life. Peke pagiging hip-hop di buo. Kaya ako siya dito tines mic. Kung malala na yung skill issue mo, di ko na kailangan ng issue ni Emzite. Ano? Nag-antay eh. Tangina nyo. Nag-antay sila eh na, 'di ba? Nawala na nga sa isip ko yung ano eh. Nawala na nga sa isip ko yung, 'di ba sinabi niya, sasabihin ko na yung punchline ko issue ni Emzite. So, parang ano eh, binuksan ni Sisik eh na binuksan niya yung yung isip ng crowd na tangina ano yung alam mo naman mga Pinoy chismoso. 'Di ba? Chismoso 'yan, tangina. Syempre, andun yung kapag binigyan mo ng curiosity yung tao, makikinig yan. 'Di ba? So, yung ginawa ni Sisik doon, sasabihin ko na yung punchline ko issue ni Emzite. So, 'di ba nag-react sila nung una? Tangina, parang
parang binuksan talaga ni Sisik yung isip. Tangina, makinig kayo sa akin. Makinig kayo sa akin. Pero ang nangyari, iniba niya. 'Di ba? Kumbaga, instead of issue ni M-Zite yung i-bring up niya sa round 3, ang ginawa niya, Jabo Cyborg versus Sisik Metal. So pinagbangga niya yung pagiging cyborg ni Jabon, which is ayun nga yung branding na build niya. Si Sisik naman, which is yung genre niya na metal. So yun yung naging salpukan. Pero bago tayo mag-proceed, gusto ko lang sabihin na ang daming post ni Sisik dito. So hindi ko alam kung ika-count ko ba siya as choke. Ang tagal siguro 'di ba? Sa umpisa ng round, may mga freestyle siya. Hindi ko alam kung hinuhugot niya ba yung round niya, yung sulat niya. Ganun yung take ko doon. Sa gitna ng round, may ganun, may post din. After niya mag-scream, may post din. So, torn ako kung choke ba yun. 'Di ba? So, ganun ko siya. Siguro maraming nagsasabi na kay Jabo dahil sa ganung performance siguro ni Sisik na na may mga pause na eventually, na may mga pause na hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay. Kung part ba siya ng performance, choke ba siya, dito ba siya, stutter ba siya dito, di mo alam 'di ba? So depende na lang talaga sa magjo-judge ng battle. So ako mamaya na. Okay? Tuloy tayo. Motos Pulo? Fuck you! Tangina nyo! Ito tines, Mike! Kung malala na yung skill issue mo, di ko na kailangan ng issue ni M-Zite! Tangina nyo! Motos Pulo? Fuck you! Motos Pulo ang champion, tanginan nyo kukunin ko ang titulo. Kung gusto nyo ng Motos Pulo sa ahon, paglabanin nyo si M-Zite sa tito nyo, bitch! Okay, so yun Proceed tayo. Nasabi ko na yung gusto kong sabihin sa round 3 ni Sisik. Proceed tayo kay Jabo. Ang lupit talaga ng Game. ng rakistang unano na to. Nag-scream pa. Talagang ganadong-ganado. Parang vacuum na barado. Ina mo ka? Parang nagtantrums na naman yung pamangkin ko. Puro issue pa. Siya si Shane Michael Cruz. Shane. God is gracious or gift of God. Base sa pagsusuri ko, yun daw yung kahulugan. Lahat naman tayo regalo ng Panginoon. Maayos na kinahon, nakakagiliw naman. Parehas tayong balot sarap, pero sisiw ka lang. Parehas ng kahon, magkaiba ng laman. Kasi bukang bibig nito lagi, puro political shit. Well, dapat lang. Kasi yung pagkuha lantaran. Pues kung galit ka sa magnanakaw, harap-harapan kitang nanakawan. Kasi nanakawin ko yung moment, pati spotlight sa entablado. Nanakawin ko yung panalo, pati tenga ng mga tao. Parang politiko na ako sa kapal ng balat ko. Sa sobrang dami kong mananakaw sa'yo, dun mo lang ako mapapatakbo. Tung bata nyo, sigurado nangangawa. Pilipino nga naman, harap-harapan na wala pa rin ginagawa. Nakakatawa kasi hindi ka naman ganyan dati. You're not doing the same thing. Tapos ngayon na makakuha ka na ng reaction sa tao, biglang bago ng kanyang lame way na to gain fame. Damn, Shane. Lalaban ka lang kung kailan huli na ang lahat? Ano yan, kaklatch mo, late game? Hindi ka tunay sa pinaglalaban mo. Maling imahe yung napiling halikan. Kasi sabi niya yung nakaraan, para kang si Looney na sobrahan sa sundot. Wow, ginalingan. Aktivista na natutuwa pag may biktimang natataniman. Fuck! Contradicting bullshit. Ano ba yan? Kala ko ba fuck the police? Tas yun pa yung sinabi mo with your heads up. Alam naman natin na si Looney na frame up, pero kaka-focus mo sa punchline, di mo na napapansin yung setup. Double pero meaning. Lungs,
Ako na bahalang rumesback dito sa fame whore. Paparamdam ko sa kanya yung trauma mo na major. Maghanap ka na ng savior. Kalaban mo ay cyborg na may baril ni Terminator. Pag si Looney nasobrahan sa sundot, medyo wala ka sa lane. Pero pag crush niya, heads up, bedroom! Nagsaselo si Shane. Tangina na ito talagang tamod ni Vitrom sa tamod talaga nahubog to. Tingnan mo, dinamit mo pa yan. Ano yan, pantulog mo? Vitrom. Wala kaming respeto sa rapper na hindi makabayan. Yan yung sigaw ng idolo mo, kaya mahiya ka naman. Wala kang karapatan makibaka kung nakikigatas ka lang. Walang sawa ako tong sasaktan. Yung mararanasan niya pang boss fight, nag-aapoy na to on-site. Kala mo may bonfire, sasalo ka ng sapak galing Japan, mababody bag to worldwide. Kayo, sabi nila, hindi ko daw deserve yung second round. Yan yung sinasabi ng nakakarami. Ayaw niyo ako makita manalo? Sa tuna ayaw niyo ako umabante? Ika nga ni Carlito, di porkit ayaw niyo, hindi na mangyayari! Kaya yung issue ni M-Site, sige bato mo sa akin, total ganito lang lodi nyo. Damay mo yung cameraman, para lalong kumor nito, ba't pakatian sa 70, magkabila ang 35 yung sosolohin mo. So fuck all the issues at mga natatamo kong hatred, cause you can hate all you want but you can't deny the greatness. You can hate all you want, pero di ako tinatablan sa mga kumag. Tung taga Montalban, Rizal, sa feed ko laging nakabungad. Pero mali ka ng tinutulak dahil sa kabila ng mga sugat na natihili na panggulat. At mas Rizal pa ako sa'yo kasi piniling manahimik at dinaan na lang sa sulat. Tangina. Panalo si Boy Sloot! Tatalunin niya ni Sisik! Yan yung sinasabi nila sa komento. Ang tanging sagot ko dyan, battle rap is a bitch! Linaglag ko sila pareho! Oh, pag ganun yun. Flip top right of way. Putang ina. Tang ina, speechless ako tol. Pero sa round 3 I think klaro. Jabo. Tang ina, hindi ko alam. Tang ina, tahimik no. Wala akong masabi eh. Sa tingin ko ito pa yung strongest round ni Jabo. Okay. Naano na ako. Na-absorb ko na. Round 1 tinabla natin dahil hindi ko alam kung sino yung lumalamang doon dahil naging parehas sila ng approach. Si Jabo, slow start pero pagdating ng second half, angat talaga kung angat. Round 1 ni Sisik, kung paano siya nag-start, ganun niya tinapos. 'Di ba? Round 2, tinabla ko 'yon kasi para sa akin nahabol ng second half ni Jabo yung performance ni Sisik. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Naglapag ako ng scenario sa inyo na if yung first half ni Jabo nagtuloy-tuloy hanggang second half, ibibigay ko 'yun kay Sisik. If yung second half ni Jabo napunta sa first half, tapos yung first half niya napunta sa second half, I think pababa yung magiging pababa yung energy at ibibigay ko pa rin kay Sisik 'yon. 'Di ba? Pero what's done is done Ganun yung naging hatian. Round 1, first half ni Jabo, slow start, mabagal yung facing, slow facing. Pagdating ng second half, umarangkada. So feeling ko tumabla siya doon. Round 2, ibibigay ko ng malinaw kay Jabo. 'Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, medyo nahabaan ako sa mga setups ni Sisik dito. Kumbaga nahabaan ako sa setup sa round 1 niya. Pagdating sa round 2, medyo nahabaan pa ako. Mas mahaba pa. So ganun ko naman nakita. Unlike kay Jabo, punchline per punchline, bar per bar, sunod-sunod. So binigay ko kay Jabo ng gahibla 'yon.
9-9 sa round 1, 9-8 sa round 2 in favor of Jabo. Sa round 3, I think mag-agree ako na kay Jabo yung battle na to. So hindi dahil yun yung naging prediction ko sa sa page ko, kundi sa preference ko. So kasi pwedeng pwede kong ibigay kay Sisik yun. 'Di ba? Ito na kasi yung mismong battle eh. Pwedeng magbago yung paningin ko, pwedeng magbago yung pagtingin ko, yung pag-appreciate ko sa battle compare sa match up lang mismo. Kasi yung match up, magpe-predict ka lang talaga eh. Kung ano yung sino yung para sa mananalo, mag-base ka sa mga past performances. Ganun yung prediction eh. Pero ito during the battle, 'di ba? Possible talaga eh, on time. 'Di ba? Time to time mag-iiba ka ng desisyon eh. Pero I think, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, pwede kong ibigay kay Sisik 'yun if siya yung talagang naging consistent, naging effective, 'di ba? Pero yun nga, ang hirap ng round, I mean mahirap yung battle na to, pero I think rounds 2 and 3 nakuha ni Jabo. Strongest round ni Jabo yung round 3. And si Sisik naman, ito nabanggit ko to kanina. Props sa ginawa ni Sisik. Pero feeling ko kasi hindi nakatulong yung hindi nakatulong kay Sisik yung mga poses niya. Ang dami niyang hinto eh. Ako sabi ko nga sa inyo kanina, magbe-based na lang talaga sa preference ng judges. 'Di ba? And sa tingin ko, hindi nakatulong yung mga poses na yon. Kasi hindi mo alam kung saan category mo ba siya ilalagay? Sa choke, sa stutter, sa slip ups? 'Di ba? Or kasama ba siya sa overall performance ni Sisik? Magpi-pinpoint o sige, lalagay ko siya dito. Lalagay mo siya dito. So ganun eh. Gets nyo? So ikaw kung metikuloso ka sa performance, pwede mo siyang ilagay sa nagchuchok si Sisik 'Di ba? Nagchuchok siya dito, kinakapahan niya yung line niya. Pwedeng ganun eh. Pero kung ikaw nakatingin ka sa overall performance na sa tingin mo kailangan may pahinga doon sa ginagawa niya kasi nga nag-scream siya. So, nagme-metal siya eh. Pinagsalpok niya kasi yung cyborg na naging branding ni Jabo tsaka yung tsaka yung metal na genre niya. So kung ikaw nakikita mo siya kasama siya sa overall performance kasi nga nakakapagod nga yung ginagawa ni Sisik, yung mga ganong sigaw, pwede mong i-take as na dyan lang, stay lang. 'Di ba? Pero ayun nga, iba't iba yung opinion, iba't ibang preferences ng mga judges, and I think hindi nakatulong yung mga poses na yun ni Sisik. Kasi syempre kung ganun yung genre mo, ganun yung gusto mong iparating sa battle na to, kailangan handa ka sa maging consequence nun. 'Di ba? Yung consequence yung pag-scream, kailangan wala kang dead air. Kasi nagkakaroon ka ng dead air. Kahit maliit na na blank yan, dead air pa rin yan. 'Di ba? So, andun yung question ng tao na magpa-pop up na wait lang, nawala ba siya? Kinakapa niya ba yung next na linya niya? Ganun eh. 'Di ba? So, I think nabigyan ko naman ng clarification yon, yung mga poses na yun hindi talaga totally nakatulong kay Sisik. Pero shoutout kay Sisik, maganda yon. Okay, pero Jabo, strongest round. 'Di ba? So, ayun, hindi ko na papahabain. Tangina, strongest round ni Jabo yun. 'Di ba? Doon pa lang sa sa umpisa pa lang niya eh. Kinuha na kagad niya, 'di ba? 9, 9 and 10, that's 28 points for Jabo. Kay Sisik naman, meron siyang 9, 8 and 8. 25. Okay, ulit. 9, 9 and 10 para kay Jabo, 28. Kay Sisik naman 9, 8 and 8, 25. So, round 1 tabla, rounds 2 and 3 Jabo, 28 to 25. Para sa akin, deserve ni Jabo yung slot papuntang semis, pero kailangan bawiin ni Sisik yung performance niya papuntang semis. Kailangan i-dominate niya yun.
Pero para sa akin, tangin na deserve ni Jabo. Jabo yun, tol. Sayang. Pero, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, preference na lang talaga ng mga judges yun. So, kailangan natin pakinggan yung boto ng mga orado dito. Day 2, Langit Lupa Tournament. Jabo versus Sisig. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang panalo ng laban na yun na... Pero boto ng Urado, 3-2, advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Sisig. Ina Floodway semis, men. Tangin na mo, blitzing. Shoutout Laglagan, tas kay Agent. Tapos shoutout Motus syempre, tas Midweek Basketball. Yeah. $3-2, no? 3-2. So, yun. Whew! Inang hirap ng battle na yun. Good luck sa mga judges. Pakinggan natin. Tanga lang, init! Marshall, Init. binoto ko si Sisig. Okay. Ito na yung isa sa mga pinaka-intense na battle na na-judge ko. No? Sobrang init, sobrang laki ng stakes. Kung isipin natin, parang pareho lang sila ng punchline kung mabibilang talaga tayo. Pero para sa akin, parang nagkatalo sila kung sinong mas may purpose sa kada rounds nila. Mas feel ko lang na mas malaki yung angle tsaka yung pagkakakonstruct, mas intricate yung pagkakakonstruct nung kay C6 sa first tsaka sa third. Yung second pinaka-close na round, mas tumamang sa akin si Jabo. Pero para sa akin, mas tamang si C6 sa concept tsaka sa intricacy ng rounds. Okay. Pero at the end of the day, parang it all boils down to the preference naman kasi Oo, sobrang preference laban. talaga. Yung resulta mapapakita na 3-2 talaga siya. So para sa akin, 2-1 Sisig. Okay. Yo, grabing laban yun. Sobrang lupit. Pero binoto ko si Sisig. Para sa akin, yung punchline, yung mga haymaker niya mas rekta kasi. Tsaka, Wait lang. May nabasa pala ako sa Facebook. Kaya daw ba binoto ni Plasma si Sisig kasi tunog sisig? Gago talaga yung mga mga fans eh. Kupal. Natawa ako doon, nabasa ko yun. sobrang lupit. Pero binoto ko si Sisig. Para sa akin, yung punchline, yung mga haymaker niya mas rekta kasi. Tsaka tsaka mas may mga napakita siyang kakaiba, tapos sobrang gumana alam mo yun. Pero shoutouts pa rin kay Jabo. Dami rin niyang solid lines. Pero yun, para sa battle na to, kung battle rap pag-uusapan, nakuha talaga ni Sisig para sa akin. Okay. Yo, Master Pete, Masters Connection, Speech of Bars Bargain, Motus. Isa ako sa mga bumoto kay Jabo. Kung titimbangin naman yung rounds nila, halos pantay lang yung lakas. May mga rebuttals na tumatama, may mga rebuttals na hindi. Yung aura naman nila sobrang parehas lang din. Talagang walang lumalaylay. Pero kaya ako binoto si Jabo all 3 rounds kasi All 3 rounds? may mga ang lalakas ng linya ni Sisig, pero yung mga pinakamalalakas sa iba tumatama, which is sa ibang karakter tumatama. Ayun yung pinakamalalakas niya talaga. So yung kay Jabo naman Tulad nung kay Shernan, kay Sinyo, tsaka M-Zite, no? Siguro, hindi ko napansin yun. Pero siguro, kaya hirap explain, no? Pero hindi ko napansin na sa iba tumatama. Okay. Parang masyado ako nag-focus ata sa sa content ni Sisig eh. Anyway, sige, tuloy tayo. halos lahat direkta. So binasi ko na lang yung kung ilan or kung gaano karami yung tumama direkta sa mismong kabatel, at doon nakuha ni Jabu yung boto ko. Direkta lang siya kay Sisig.
Which Oo, is si Sisig agree maganda. naman. Kaya lang sobrang haba ng mga setup. Then, sa iba Haba ng mga setup, 'di ba? So ganun ko rin nga nakita eh. pala lalanding, sa iba pala tatama yung setup. Ang gaganda sana nun, pero parang para sa akin kasi ayun yung nakakakuha siya ng momentum sa ganung paraan which is hindi naman tumatama sa mismong kalaban. Kaya walang effect kay Jabo. The meantime si Jabo tuloy-tuloy lang, hindi niya iniintindi yung parehas maganda yung atake nila pero para sa akin si Jabo yung binoto ko. All 3 rounds pero congrats kay C6. Maganda yung ginawa mo at ganda ng laban nyo. Ayo, Shay nga pala, Sisik versus Jabo. Ang binoto ko si Jabo all 3 rounds. Shea Jabo all 3 rounds. Exciting to, pakinggan natin. Pinaka-close na Round one. na round para sa akin, third round. Third Ang round. ganda ng mga Okay. ng content ni Sisik. Pero ang story kasi ang naging dating sa akin ng battle is si Jabo, siya yung parang Goliath, tapos si Sisik pinipilit umabot. So 1 and 2, pareha silang gumagamit ng mga aggression bars, yung mga papatayin kita, bubutasan, babaril, whatever. Kaso, as much as ang ganda ng pagkakagawa ni Sisik, di siya convincing sa akin dito sa live kasi ang liit-liit niya tapos si Jabo tapos ikaw aning kita, hindi ako nako-convince. So yun, hindi ako convinced tapos ang ganda ng ginawa ni Jabo 1 and 2 kasi tamang strategy na kita tayo na lit-lit mo papatay kita hindi, kaya kinlaon niya lang so diffuse talaga yung Okay. yung ginawa ni Sisik sa round 3 close, muntik ko na ibigay kay Sisik pero binigay ko pa rin kay Jabo. Ang ganda nung trap ni Sisik doon sa M-site issue. Nadali niya si Jabo doon but medyo hindi lang naglanding para sa akin yung mga yung mga ganun-ganun type shit ni Sisik kasi ayun, all 3 rounds, Jabo, round 3, dikit. Pero props kay Sisik. Pero yun lang, hindi talaga ako convinced na gagawin mo yung mga kay Jabo. So, Joe Surgenio, sobrang init. O, kita nyo naman. Putang Grabe. ina. Pero sobrang dikit na laban. Umabot ako sa punto na binigay ko ng tie yung 2 round, yung first 2 rounds. At nagkatalo sila sa round 3 para sa akin. Kasi sobrang dikit yung laban para sa akin. May tulog moments sila, tapos merong sapak moments din. So sobrang dikit, binigay ko ng tabla yung 2 round. And sa round 3, ang naging deciding factor sa akin is yung angle about kay M-site. Kasi inabangan ni Sisik yung M-site angle, which is hindi niya binanggit. And then nagkataon na huli naman si Jabo. At binanggit ni Jabo yun, sinetapan niya, pero hindi nag-pay off kasi hindi naman ginawa ni Sisik yung angle na yun. Kaya sobrang dikit din yung round 3 pero Napansin ko naman yun, pero siguro para sa akin nakapagpondo na rin kasi si Jabo ng maraming punchline sa ibang part ng round 3 niya. Kaya even sabihin niya yun o hindi, yung issue about kay M-site, sabihin man niya o hindi, feeling ko flat lang siya. Hindi siya kumbaga sa dami ng punchlines na naibato ni Jabo, feeling ko pwede mag-matter, pwedeng hindi. Pero dahil nga sa nangyaring na predict ni Sisik, tapos nasabi niya, feeling ko lang siya, hindi siya nag-matter doon. Kumbaga hindi siya nag-exist. Ganun lang siya sa akin. Kasi nga maraming punchlines na si Jabo na feeling ko mas malakas kumpara doon. Ganun siya sa akin. ang ginawa ni Sisik yung angle na yun. Kaya sobrang dikit din ng round 3 pero doon ko na lang nahanapan ng butas. Walang preference pero yun yung pinakaginawa kong butas kung pasok ba lahat ng bars nila kasi malakas yung suntok Kaso, effective ba siya or applicable pa siya doon sa ginawang rounds ni Sisik. Kaya Sisik, congrats pa rin Jabo, solid yun, tangina. Solid na laban. Okay, so Mastafit, Shea at ako ang bumoto kay Jabo. Ayun, hindi na ako magbibigay ng ng other tawag dito.
other comments sa battle. I think nasabi ko naman na lahat at satisfied naman ako na umabot tayo sa ganitong kahaba na video para sa battle na to. Jabo versus Sik. Sik, tangina, congrats sa'yo. Jabo, bawi. Yun lang. Kita-kits. Ano tayo, Baltz versus Steven. Pero, tangina, nakadalawang isang oras na ako. Isang oras din mahigit yung ano ko, yung Z versus Vicente. Tas isang oras din to. Pahinga muna ako, guys. Okay, kailangan ko muna mag-replenish. Ang dami ng bara sa utak ko. Okay, so kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.